Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Christian at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa buhay ko. Isang kwento na nagsimula sa isang simpleng pag-uusap, ngunit nagdala ng matinding pagbabago sa amin ni Tita Myrna, ang asawa ng tito ko, isang seaman. Sa unang tingin, tila normal lang ang buhay nila. 7 buwan siya sa barko, 2 buwan sa bahay. Pero ang mga oras ng paghihintay ay mas matindi kaysa sa anumang pasalubong na dala ni Tito. Hindi ko alam kung paano ko siya nakita noon, basta't alam ko lang na may mga araw na hindi ko siya matukoy. At ang mga susunod na hakbang ay tila papalapit na ang paghahayag ng isang lihim na magbabago ng lahat. Si Tita Myrna, ang babaeng kilala ko bilang palangiti at matatag, ay tila may bigat na dinadala sa kanyang mga mata. Kahit na tuwing nag-uusap kami, ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng pananabik at tila isang tahimik na sigaw. Minsan, nakikita ko siya na naglalakad sa hardin, tila malalim ang iniisip, at may mga pagkakataong napapansin ko ang mga palihim na titig na ipinapadala ni Mang Ramil, ang aming kapitbahay. Si Mang Ramil, na hindi alam ng ibang tao, ay may lihim na paghanga kay tita. Tinutokso ko pa nga siya minsan. Mang Ramil na naman kayo. Ngunit parang hindi niya naririnig at sa bawat patagilid niyang tingin, naiisip ko kung may ibig sabihin ba ang mga galak ng kanyang mata. Isang araw, habang nagkakape kami sa terrace, napansin kong tahimik si tita. Hindi siya yung usual na masayahin at madaldal. Habang tinitimpla ko ang kape, hindi ko napigilang tanungin siya. Tita, okay ka lang? Tanong ko, habang pinagmamasdan siya sa kanyang tahimik na pagmumuni. Tumango siya, ngunit ang kanyang mata ay may malalim na kalungkutan. Christian, alam mo bang minsan, gusto ko na lang lumipad papunta sa barko ng tito mo? Ang sagot niya ay may halong buntong hininga na para bang daladala niya ang lahat ng bigat ng pagkabigo sa mga araw na hindi nakauwi ang kanyang asawa. Napangiti ako ng bahagya. Malapit na naman siyang umuwi, 'di ba? Oo nga, sagot niya. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay tila may halong pangungulila. Pero 3 linggo pa akong maghihintay. Tahimik kami at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malupit na epekto ng kanyang mga salita. Si Tita Myrna, ang babaeng hindi kailanman nagpakita ng kahinaan, ay nagiging tila isang babaeng hindi kayang maghintay ng matagal. Nang mga oras na iyon, hindi ko kayang alisin ang isip ko sa kanyang mga mata na puno ng kalungkutan. Nagpapakita siya ng lakas, ngunit ang puso niya ay nangungulila. Habang ako ay nag-iisip, dumaan si Mang Ramil na may hawak na supot ng rambutan. Parang hindi ko na rin napansin, ngunit sa bawat hakbang niya, ang kilos niya ay tila may layunin, hindi lang bilang isang kaibigan, kundi isang lalaki na may lihim na nais ipahayag. Huminto siya sa tapat, at nang makita si tita, inabot niya ang rambutan sa kanya. Myrna, ito ang tamis nito. Bagay sa'yo, sabi niya, sabay ngiti. Natawa ako sa sarili ko. Hindi ko maiwasang magtaka kung anong nangyayari sa kanilang dalawa. Si Mang Ramil, na may kilig sa mga mata, ay tila may nilalaman sa bawat kilos. Ngunit ang nakakagulat, hindi binigo ni Tita Myrna ang alok ni Mang Ramil. Kinuha niya ang rambutan at ngumiti ng may kabuntot na pasasalamat. Salamat Ramil, sagot niya. Ngunit ang mga mata ni Tita Myrna ay hindi ko na nakitang puno ng saya. Para bang may konting pananabik na nagmimina mula sa kanyang puso. Dahil dito, nag-alala ako. Alam kong si Tita Myrna ay hindi basta-basta. Ngunit ang pagbabalik tanaw ko sa mga sinabi niya kanina ay nagpapaalala sa akin na ang paghihintay at ang mga tahimik na gabing mag-isa ay maaaring magdulot ng kalungkutan at magbukas ng bagong pagkakataon.
Bawat araw na ang kanyang asawa ay malayo, si tita ay unti-unting nagiging mas bukas sa mga bagay na hindi ko inaasahan. Ngunit kahit anong mangyari, naniniwala pa rin ako na si Tita Myrna ay isang tapat na asawa. Mahal na mahal niya si Tito Edgar at sa kabila ng mga saloobin at pangarap na maaaring magbukas kay Mang Ramil, ang puso ni tita ay nananatili kay Tito Edgar. Ngunit ang tanong ay, hanggang kailan? Hanggang saan niya kayang tiisin ang matagal na paghihintay? Siguro, ito na lang ang gusto kong ipaalala sa lahat ng may asawang malayo. Huwag niyong hayaang magutom sa pagmamahal ang mga taong iniwan ninyo sa bahay. Dahil kahit gaano pa katibay ang pundasyon ng isang relasyon, may mga pagkakataong kahit ang pinakamalakas, nagsimula nang magbago ang mga araw. Hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. May mga pagkakataong naiisip ko kung ito ba ay tamang maramdaman. Kung tama bang tumingin kay Tita Myrna nang may mas malalim na damdamin. Ang mga titig ko sa kanya ay unti-unting nagiging mahirap itago. Tuwing tinitingnan ko siya, parang ang bawat kilos niya ay may hindi nasabing kwento. Isang kwento na nais kong malaman at maramdaman. Hindi ko siya kayang tingnan nang basta-basta lang. Parang may magnetismo sa kanyang presensya na hindi ko kayang takasan. Isang hapon, habang nag-aayos siya sa hardin, nagsimula akong magtangkang magtulungan. Hindi ko siya maiiwasan. Bawat galaw niya ay tila may pagnanasa na mahirap ilarawan. Wala kaming ibang naririnig, kundi ang kaluskos ng mga dahon at ang malalim na mga hinga sa paligid. Nagtrabaho kami ng tahimik, ngunit alam kong hindi na ito ang dating katahimikan ng aming relasyon. Dama ko na ang tensyon sa bawat sandali. Alam ko na ang mga mata niya ay nagsisimula ng magbukas sa posibilidad ng kung ano ang maaaring mangyari. Tita Myrna, sa kanyang simpleng mga galaw, ay nagsasabi ng higit pa sa kanyang mga salita. Ang kanyang kamay na dumaan sa aking braso habang iniiwasan ng mga sanga ng puno, ang kanyang mga mata na sumulyap sa akin, mga sulyap na mahirap ipaliwanag. Minsan, may mga pagkakataong iniwasan ko ang mga titig niyang iyon. Alam kong siya ay asawa ng tito ko, at ang respeto ay kailangan, ngunit sa bawat araw na magkasama kami, parang may mga hindi kayang itagong damdamin na nagsisiksik sa aking puso. Isang gabi, pagkatapos ng ilang oras ng trabaho, nagdesisyon si Tita Myrna na magpahinga. Nasa terrace kami ng mag-isa, magkatabi, sa isang maliit na mesa. Tita Myrna ay tinitimpla ang kape, at ako naman ay nakatingin sa mga bituin. Ngunit hindi ko kayang pigilan ang mata ko mula sa kanyang mga labi. Ang simpleng kilos niya ng paghalukip-kip ng kanyang kamay ay nag-iwan ng init sa aking puso. Tita, paano mo kaya tinatanggap ang lahat ng ito? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang porma ng kanyang mukha. Ang mga mata niya ay tila malalim na naghahanap ng sagot sa sarili at sa saglit na katahimikan, alam kong naiisip niya ang mga magkahalong saloobin. Tumagilid siya at tinitigan ako ng mahaba. Sa mga mata niyang iyon, may mga lihim na nais ipahayag, ngunit tila hindi kaya ng mga salitang bumangon mula sa kanyang mga labi. Minsan hindi ko alam, Christian. Hindi ko alam kung paano ko pa kayang maghintay. Pero alam ko, kailangan kong gawin ito. Para kay Tito. Tila may mga pagnanasa sa kanyang boses, isang uri ng pangungulila na hindi ko kayang ilarawan. Sa kanyang mga salita, tila naramdaman ko ang init ng katawan niya na umaabot sa aking sarili. Hindi ko na kayang magtago pa sa nararamdaman ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang senyales, isang hudyat na nagsasabi sa akin na may mga hangganan ang bawat pagkakaibigan at may mga pagkakataon na ang ating nararamdaman ay hindi maaaring kontrolin. May mga gabing mahirap magpigil, mahirap
magpatawad sa sarili. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Kung ito ba'y ang epekto ng pagkakalayo ng tito ko o isang hindi inaasahang emosyon na nag-uugat sa pagitan naming dalawa. Ngunit sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang mga alaalang masakit at ang mga saloobin na hindi nasabi ay mas madalas na bumabalik sa ating mga puso sa oras ng pagkakalayo. At sa bawat pagtingin ko kay Tita Myrna, sa bawat sulyap na ipinapadala niya, napapansin ko na may hindi nasabi. Laging may sumisingaw na tensyon na hindi ko kayang itago. Hanggang kailan kaya ang mga titig na ito? Hanggang kailan pa kami magtatago sa pagitan ng respeto at nararamdaman? Napansin ko rin na may mga pagkakataon, pagkatapos ng mga ganitong sandali, na siya ay maghihilom, magpapakita ng lakas at ng pagiging matatag. Ngunit hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. May mga pagkakataon, si Tita Myrna ay hindi na lamang ang babaeng asawa ng tito ko. Siya ay isang babae na may pangangailangan. May mga lihim na hindi kayang ipahayag. Gabi-gabi, lalo akong nahihirapan dahil hindi ko na alam kung hanggang saan ang kaya kong maghintay. Hanggang kailan ko kayang itago ang nararamdaman ko para kay Tita Myrna? Ang aming lihim na pakiramdam ay unti-unting sumusulpot at hindi ko na alam kung paano ko pa kayang kontrolin ang lahat ng ito. Dumating ang mga araw na tila hindi ko na kayang kontrolin ang mga nararamdaman ko. May mga sandali na ang puso ko ay mabilis tumibok sa tuwing magkasama kami ni Tita Myrna at hindi ko na kayang ipaliwanag kung bakit. Tuwing magkasama kami, ang bawat galaw niya ay nagiiwan ng matinding epekto sa akin. Hindi ko na kayang magsinungaling pa sa sarili ko. Sa tuwing tumitingin siya sa akin, may mga hindi nasabing saloobin na nagmumula sa mga mata niya. Tila ang mga mata niya ay may mga lihim na sinasabi na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Isang hapon, habang ako ay nasa loob ng bahay at abala sa pagtulong kay Tita Myrna, bigla siyang lumapit sa akin. Nag-aayos siya ng mga gamit at sa simpleng pagkilos niya para akong nadudurog. Ang mga kamay niya ay dumaan sa aking braso at sa bawat haplos na iyon, parang may kuryente na dumaloy mula sa kanya papunta sa aking katawan. Ang mga mata ko ay hindi na kayang iwasan siya. Ang init ng katawan niya, ang bango ng kanyang buhok, ang mga malambot niyang galaw, lahat ng iyon ay nagiging sanhi ng matinding init sa loob ko. "Christian, tulungan mo nga ako dito," ang sabi niya sa isang malumanay na tinig. Hindi ko kayang hindi tumugon. Hindi ko kayang hindi magtulungan, lalo na't alam kong ang bawat galaw ko ay isang pagkakataon upang mas mapalapit sa kanya. Sa bawat hakbang na ginawa ko, alam ko na hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ang mga simpleng galak at pagkilos niya ay nagiging isang tila malupit na pang-akit sa aking puso. Habang tumutulong ako, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Ang mga sulyap na ipinapadala ko sa kanya, ang mga ngiti ko na may kahulugan, ay hindi ko na kayang ipaliwanag. Lahat ng ito ay parang isang laro na wala ng katapusan. At sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang tunay na tadhana ay hindi palaging makikita sa mga magagandang pagkakataon. Minsan, ang tadhana ay matatagpuan sa mga sandali ng tensyon at pagkasabik. Napansin ko na parang may mga sandali na ang mga mata ni Tita Myrna ay hindi rin kayang magpigil. Kapag tinitingnan ko, siya may mga sulyap na tila may gustong iparating. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing may mga hindi nasabing damdamin. At sa mga pagkakataong iyon, pakiramdam ko ay para kaming nagkakasundong magtago sa likod ng mga mata ng ibang tao. Alam ko na may mga hangganan kami, pero sa bawat sandali na magkasama kami, parang nawawala na ang mga limitasyon. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, nagdesisyon kaming magpahinga sa garden. Nakaupo kami sa isang bench.
At sa ilalim ng mga bituin, nag-usap kami tungkol sa mga bagay na hindi namin kayang pag-usapan noong mga nakaraang araw. Ang mga saloobin namin ay parang isang lihim na patuloy na bumubuo sa pagitan namin. Ang bawat sagot ko ay may kalakip na matinding nararamdaman. Ang mga tanong niya ay may kasamang isang uri ng pananabik, isang pagnanasa na hindi ko kayang pigilin. Habang nagsasalita siya, ang mga kamay niya ay dumaan sa aking mga daliri. Isang simpleng galaw, ngunit ang pakiramdam ko ay parang ang mga kamay niya ay nagsasabi ng isang kwento na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa mga sandaling iyon, para bang kami ay nagsasayaw ng isang sayaw na walang mga salita. Ang mga titig na ipinapadala ko sa kanya ay nagiging isang uri ng tahimik na pagnanasa. At ang mga galaw ng katawan ko ay nagiging isang paraan upang ipakita kung gaano ko siya nanais. Minsan, naiisip ko kung hanggang kailan ko kayang kontrolin ang lahat ng ito. Hanggang kailan ko kayang pigilan ang nararamdaman ko para kay Tita Myrna? Hanggang kailan ko kayang magtago sa mga mata ng iba? Ngunit ang bawat sandali, ang bawat titig, ang bawat galaw ni Tita Myrna ay nagpapalakas ng aking nararamdaman. Ang tadhana na tila naglalaro sa aming dalawa ay walang kinalaman sa mga itinakdang hangganan ng mundo. Kami ay pareho nang nahulog sa isang mundo ng mga lihim at pangarap na hindi kayang kontrolin ng kahit sino. Tulad ng mga gabi ng buwan, patuloy ang pag-ikot ng mga damdamin namin. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit patuloy akong nababalot ng init tuwing magkasama kami. Hindi ko kayang takasan ang nararamdaman ko. Tita Myrna, sa kanyang mga galak at pananabik, ay naging isang hindi malilimutang bahagi ng aking buhay. Kung ang tadhana ay may tinutukoy na landas, marahil kami ay bahagi nito. Isang landas na puno ng mga alingawngaw ng mga damdamin at nagpatuloy ang mga araw na puno ng mga hindi maipaliwanag na nararamdaman. Sa tuwing magkasama kami ni Tita Myrna, parang may mga kuryente na dumadaloy sa pagitan namin. Hindi ko na kayang pigilan ang mga titig ko at hindi ko na kayang iwasan ang bawat malapit na pagkilos niya. Sa bawat sandali, para kaming naglalakad sa isang landas na wala nang bumangga at wala ring makakapigil sa amin. Isang hapon, habang nagpapahinga kami sa sala, nagbiro si Tita Myrna tungkol sa mga bagay na dati hindi ko kayang pag-usapan. Ang bawat biro niya ay may kalakip na kahulugan at alam ko, sa kabila ng lahat, na kami ay nagsasalo ng parehong nararamdaman. Ang bawat saloobin ko ay nagiging mas malakas sa tuwing nakikita ko ang kanyang mga mata. Mga mata na tila may mga lihim na hindi kayang ipaliwanag. Ang init ng panahon ngayon, no? Ang sabi ni Tita Myrna habang tinatanggal ang kanyang pang-itaas na damit at iniwasang magpakita ng masyadong maraming balat. Pero kahit ganon, ang mga galaw niya ay may kasamang kakaibang atraksyon. Hindi ko kayang tanggihan ang mga sinadyang pagkilos na iyon kahit na alam kong hindi ito nararapat. May isang bahagi sa akin na nais niyang manatili sa ganitong kalagayan. At isang bahagi naman na nagsasabing, huminto na kami. Nagpatuloy kami sa usapan, ngunit ang mga salitang lumalabas mula sa aming bibig ay tila naging mapait at puno ng mga hindi kayang sabihin. Ang hangin sa paligid ay tila may mga lihim na ibinubulong sa amin. At ang mga galaw ni Tita Myrna ay parang isang tugtugin na hindi ko kayang tapusin. Puno ng init ang bawat sandali namin. At ang mga mata ko na hindi kayang iwasan siya ay patuloy na nagsasabi ng hindi ko kayang aminin. Ang mga galak ng bawat hakbang ko ay napapalitan ng mga lihim na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang gabi, habang naglalakad kami sa bakuran, dumaan siya malapit sa aking katawan at sinadyang magdikit ang kanyang mga braso sa aking katawan. Para akong sinaktan ng isang hindi inaasahang pakiramdam na lumukob sa buong katawan ko. Para bang sa isang iglap
Ang init mula sa kanyang katawan ay nagsimula ng magdulot ng hindi kayang pigilang kasiyahan sa aking mga nararamdaman. Tumigil kami sandali at ang mga mata ko ay hindi na kayang iwasan siya. Sa mga mata ni Tita Myrna, nakikita ko ang parehong pagsubok at kaligayahan na aking nararamdaman. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit, ngunit sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay kami lang dalawa sa mundo. Ang mga nararamdaman ko ay nagsimulang magsanib at magtulungan upang bumuo ng isang damdamin na hindi kayang ipaliwanag ng kahit na anong salita. Christian, ano bang nangyayari sa atin? Ang tanong ni Tita Myrna na may kasamang pag-aalalang naglalaro sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang sagutin agad. Ang tanong na iyon ay isang patibong na hindi ko kayang takasan. Hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko para sa kanya at hindi ko rin kayang pagtakpan ang mga saloobing iyon sa mga salita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Ang bawat sagot ko ay tila hindi sapat upang ipaliwanag ang mga bagay na hindi ko kayang ipagtanggol. Hindi ko rin alam, Tita Myrna. Ang sagot ko na parang nagsasabi ng totoo. Pero ang nararamdaman ko, hindi ko na kayang pigilin at doon, sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko kayang iwasan. Ang init mula sa kanyang katawan ay nagsimula ng magdulot ng pagkasabik na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang hangin na humaplos sa aming mga balat ay nagiging simbolo ng aming mga nararamdaman. Mga nararamdaman na kami lang ang nakakaramdam, ang mga mata ko na hindi kayang tumigil sa pagtitig sa kanya. At ang kanyang mga mata na tila nagsasabing mayroong pangarap na nais ipagpatuloy, ay nagsanib upang maging isang gabing hindi ko malilimutan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magtago. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang tadhana ay tila naglalagay sa amin sa isang sitwasyon na hindi namin kayang takasan. Sa pagitan ng bawat galak at pangarap, ang mga nararamdaman ko ay nagsimula ng magbigay ng buhay sa isang mundo ng mga lihim. At sa mga gabing iyon, sa bawat tingin, sa bawat pagkilos, sa bawat saloobin na hindi kayang pigilin, natutunan ko na minsan, ang pinakatunog ng ating mga nararamdaman ay hindi ang mga salita, kundi ang mga kilos at ang mga mata na nagsasabi ng mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Ang mga kaganapan sa mga nakaraang araw ay patuloy na bumabalik sa aking isipan at ang mga damdamin na dulot ng mga ito ay hindi ko kayang iwaksi. May mga pagkakataon na parang gusto ko nang tumigil, ngunit may isang bahagi sa akin na nagsasabing kailangan ko itong ipagpatuloy. Kailangan ko ng sagot sa mga tanong na matagal ko nang itinatago sa aking puso. Si Tita Myrna, sa kabila ng lahat, ay tila mas malapit sa akin ngayon kaysa kailanman. Ngunit hindi ko alam kung iyon ba ay dahil sa ating mga lihim o sa mga pagkakataong magkasama kami. Ang bawat galak na aking nararamdaman ay may kasamang takot. Takot na hindi ko kayang ipaliwanag. Takot na baka hindi ko kayang harapin ang mga kahihinatnan ng mga desisyong aking ginawa. Sa isang hapon na tahimik, habang kami ay nag-uusap sa kanyang sala, nagsimula na siyang magtanong. Hindi ko na kayang pigilan pa ang aking sarili. Christian, ano ba ang nangyayari sa atin? Tanong, niya ang kanyang boses ay may kasamang kabiguan na hindi ko kayang iwasan. Alam ko na ang tanong na ito ay hindi madali sagutin. Ngunit sa puso ko, nararamdaman kong kailangan ko ng magsalita. Matagal akong tumahimik. Nag-iisip kung paano ko sasabihin ang lahat ng nararamdaman ko. Ang mga saloobin ko ay naging magulo at ang puso ko ay nagsimulang mag-alinlangan. Hindi ko rin alam, Tita Myrna, ang sagot ko sa kanya. Basta alam ko lang na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin at isa na doon ang nararamdaman ko para sa iyo. Ang sagot ko ay isang pagpapahayag ng katotohanan
na matagal ko nang tinatago. Nang sinabi ko iyon, pakiramdam ko ay may ilang piraso ng bigat na nahulog mula sa aking mga balikat. Ngunit sa kabila ng aking pagpapahayag, hindi ko alam kung anong mga hakbang ang susunod. Natatakot akong mawalan ng lahat ng iyon. Ang pagkakaibigan namin, ang mga sandali ng pagkakasama namin. Ngunit alam ko na, hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko at kay Tita Myrna. Siya naman ay tumahimik, nakatingin sa akin ng may kabuntot na tanong at pag-unawa. Ang mga mata niya ay puno ng hindi kayang ipaliwanag na emosyon. Hindi siya nagmadali at para bang binibigyan niya ako ng pagkakataon na mas lalo pang mailabas ang mga nararamdaman ko. Nang magtagal, siya na rin ang nagbukas ng bagong usapan. Hindi ko alam kung paano magtatapos ang lahat ng ito, Christian, ang sabi niya. Pero sana, hindi natin hayaang magdulot ito ng sakit sa isa't isa. Ang kanyang mga salita ay parang malamig na hangin na dumaan sa aking puso. Alam ko na kahit gaano ko pa gustong ituloy, may mga limitasyon na hindi namin kayang lampasan. Hindi ko kayang patagilid na itulak siya palayo, ngunit hindi ko rin kayang pilitin ng isang bagay na hindi kami pareho handa. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging tungkol sa pagkakaroon, kundi pati na rin sa pagtanggap at pagpapatawad sa mga pagkukulang ng bawat isa. Sa mga susunod na araw, nagsimula kaming mag-isip ng mas malalim tungkol sa kung anong uri ng relasyon ang kaya naming patagilid na itaguyod. Ngunit sa bawat sandali, hindi ko maaalis ang takot at kalituhan na dala ng aming mga puso. Bawat hakbang na aming tinatahak ay puno ng mga hindi alam na bukas. Ngunit isang bagay ang sigurado, kami ay nagsimulang magbukas ng mga pinto ng aming mga puso sa isang mas malalim na pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa. Sa kabila ng lahat, sa mga sandaling iyon, natutunan ko na minsan ang pinakamahalagang hakbang sa buhay ay ang magtapat sa ating sarili at sa mga taong mahalaga sa atin. Hindi lahat ng kwento ay may tamang dulo, ngunit bawat hakbang ay may kahulugan. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga susunod na araw pagkatapos ng mga pag-uusap namin ni Tita Myrna. Parang ang mga sagot na hinahanap ko ay nagiging mas malabo at habang binabaybay ko ang landas na tinatahak namin, hindi ko pa rin lubos na nauunawaan kung saan ito hahantong. Alam ko na pareho kami ni Tita Myrna na naglalakad sa magkasunod na landas. Ngunit may mga bagay na nagiging mas komplikado sa bawat araw na lumilipas. Habang iniisip ko ang mga nangyari, napagtanto ko na ang tunay na laban ko ay hindi ang mga pakiramdam ko para kay Tita Myrna, kundi ang sarili ko, ang mga pangarap at hangarin ko sa buhay. Hindi ko pwedeng isakripisyo ang lahat ng mga bagay na pinaghirapan ko. Hindi ko pwedeng balewalain ang mga plano ko. Sa kabila ng aming ugnayan, alam kong may mga bagay na kailangang i-prioritize. Sa isang gabing tahimik, nang magkasama kami ni Tita Myrna sa sala, nagpasya akong magsalita. Gusto ko na maging malinaw sa kanya ang mga nararamdaman ko, hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin para sa aking sarili. Hindi pwedeng ang relasyon namin ay maging sagabal sa mga pangarap ko. Ang bawat desisyon na ginagawa ko ay may kasamang mga sakripisyo at natutunan kong mas mahalaga ang pagtahak sa tamang landas kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Tita Myrna, ang sinabi ko nang magtama ang aming mga mata, kailangan ko ng oras. Hindi ko alam kung paano ito patuloy na magtutuloy, ngunit hindi ko kayang ipagpatuloy kung ang nararamdaman ko lang ay takot at kalituhan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya, ngunit nakita ko sa mga mata niya ang pag-unawa. Marahil, ito rin ang pinagdadaanan niya. Siya, tulad ko, ay nag-iisip kung paano ang mga susunod na hakbang. Hindi ko alam kung handa siya para dito, pero sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang bigat na bumangon
mula sa kanyang mga balikat. Ang mga mata niya ay puno ng malalim na pag-iisip, ngunit hindi ako makapaghintay ng sagot. Alam kong kailangan kong magpatawad at magbigay ng espasyo. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa sarili ko. "Christian," sabi niya, ang tinig ay may kabigatan. "Ang buhay natin ay puno ng mga desisyon na mahirap gawin, pero ang pinakamahalaga ay ang maging tapat sa sarili. Ang bawat hakbang ay may kabuntot na aral, at sa ngayon, kailangan nating magtiwala na ang bawat hakbang na tinatahak natin ay patungo sa tamang direksyon." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Alam ko na pareho kami ni Tita Myrna na naglalakad sa isang landas na puno ng mga pagsubok. Ngunit sa pagkakataong iyon, napagtanto ko na ang tunay na lakas ay hindi sa pagtakbo mula sa mga takot kundi sa pagharap sa kanila. Alam kong hindi ko pa lubos na nauunawaan ang lahat ng aspeto ng aming relasyon. Ngunit napagtanto ko na may mga bagay na hindi kayang isalba ng pagmamahal. May mga oras na kailangan mong sumunod sa puso mo at magtiwala sa mga hakbang na tinatahak mo kahit hindi mo pa alam kung saan ito hahantong. Nais kong magpatuloy, ngunit alam ko na hindi ko kayang ipagpatuloy ang isang bagay na walang katiyakan. Ang pagiging tapat sa sarili at kay Tita Myrna ang naging batayan ng aking desisyon. Ang landas na tatahakin ko ay hindi magiging madali. Ngunit ang pagtanggap na ang mga bagay na ito ay bahagi ng ating pag-unlad ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang pagdududa at kalituhan ay mga nararamdaman ko pa rin. Ngunit sa mga susunod na araw, mas maligaya akong humarap sa katotohanan na ang buhay ay patuloy na nagbibigay ng mga pagkakataon para sa pagbabago at paglago. Ang bawat hakbang ay isang pagninilay sa aking mga pangarap. At natutunan kong ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Mga kasaysayan, mga takot, at mga pagnanais. Ang mga araw ay patuloy na lumilipas at ang mga desisyon ko ay nagsimulang maging mas malinaw, ngunit hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili, tama ba ang lahat ng ito? Minsan, ang mga pagdududa ay bumabalik sa aking isipan at habang sinusubukan kong tanggapin ang mga pagsubok na dumarating, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga desisyon ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na hakbang. Pero isa lang ang sigurado ako. May mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. At may mga pagkakataon na ang puso ko ang magdadala sa akin sa tamang direksyon. Isang hapon, habang magkasama kami ni Tita Myrna, hindi ko maiwasang magtanong. "Tita," ang sinabi ko, "paano ba natin malalaman kung ang desisyon natin ay tama? Paano natin malalaman kung ang lahat ng mga hakbang na ginagawa natin ay patungo sa tamang direksyon?" Tahimik siyang tumingin sa akin. Parang nag-iisip. Nakita ko sa mga mata niya ang mga pag-aalinlangan na matagal na niyang kinikimkim. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. "Christian," ang sagot niya, "minsan, hindi mo malalaman kung tama ang isang desisyon hanggat hindi mo pa ito tinatahak. Ang mga hakbang na ginagawa natin ay nagdadala ng mga aral at sa bawat pagkatalo at tagumpay, natututo tayo." Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na hampas sa aking mukha. Hindi ko pa rin lubos na naiintindihan kung anong landas ang tatahakin namin, ngunit natutunan ko na ang bawat hakbang na tinatahak ko ay may mga dahilan at mga layunin na hindi ko pa ganap na nakikita. Ang mga pagdududa ay patuloy na bumabalik. Ngunit sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lahat ng bagay ay may sagot agad. May mga bagay na kailangan mong hayaan na mangyari at kailangan mong magtiwala sa proseso ng buhay. Habang patuloy, kaming magkasama, nagsimula akong magmuni-muni sa mga nararamdaman ko. Hindi ko na kayang patagilid na magtago sa mga bagay na pinipilit kong ipagkaila. Ang relasyon namin ni Tita Myrna
ay hindi isang bagay na madali lang tanggapin. At sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang bigat ng mga desisyon ko. Ngunit natutunan ko ring tanggapin na ang buhay ay puno ng mga pagsubok. At hindi lahat ng pagkakataon ay may malinaw na kasagutan. Sa mga gabing magkasama kami, hindi ko maikakaila na may mga nararamdaman pa rin akong hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga saloobin ko ay nagsisimulang maglaho sa kanyang mga mata. At natutunan kong tanggapin na ang buhay ay hindi laging makakamtan sa isang simpleng sagot. Minsan, ang mga hakbang na tinatahak natin ay hindi palaging sigurado. Ngunit ang importante ay natututo tayo sa bawat hakbang na ginagawa natin. Ang mga pagdududa ko ay tila hindi nawawala, ngunit natutunan ko na hindi ko kailangang magmadali. Sa bawat hakbang na ginawa ko, nagsimula akong maging mas tapat sa aking sarili at sa mga nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin ni Tita Myrna, ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi sa pagkakaroon ng mga sagot, kundi sa pagtanggap sa mga hindi tiyak na bahagi ng buhay. Bawat desisyon ay may kaakibat na mga alalahanin, ngunit natutunan kong ang mga alalahanin na ito ay bahagi ng ating paglago at pag-unlad. Ang mga hakbang na tinatahak ko ay nagsisilbing pagninilay sa aking sarili. At habang tinatahak ko ang landas na ito, napagtanto ko na ang pinakamahalaga ay ang pagiging tapat sa sarili at sa mga taong mahalaga sa atin. Ang mga pagdududa ay isang bahagi ng buhay, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ko, natutunan ko na hindi ko kailangang makuha ang lahat ng sagot agad. Ang buhay ay isang proseso, at sa bawat hakbang na tinatahak ko, natututo akong magtiwala. Hindi lang sa mga desisyon ko, kundi pati na rin sa sarili kong kakayahan, upang wala nang ibang nararamdaman kundi ang isang malalim na kalinawan sa aking puso. Sa mga sandaling ito, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi mula sa pagiging perpekto, kundi mula sa pagtanggap sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao. Ang bawat pagsubok, bawat alalahanin, bawat takot, lahat ng iyon ay bahagi ng ating paglalakbay patungo sa mas mataas na pag-unawa sa ating sarili at sa ating mga relasyon. Kasama si Tita Myrna, natutunan kong hindi ko na kailangang magtakip ng mga nararamdaman ko. Hindi ko na kailangang magtago sa likod ng mga maskara ng pagiging matatag at maligaya. Pinili kong yakapin ang lahat ng aking emosyon, pati na rin ang mga hindi tiyak na bahagi ng aking buhay. Hindi ko alam kung saan kami papunta ni Tita Myrna, ngunit natutunan kong hindi ko kailangang alamin ang lahat ng sagot ngayon. Ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap na bawat hakbang ay may kahulugan, at ang bawat pagkatalo at tagumpay ay nagdadala ng mga aral na magpapaalala sa akin kung sino ako. Ang mga nararamdaman ko kay Tita Myrna ay nagsimula ng magbago. Ang pagmamahal na dati ay puno ng mga katanungan ay nagsimulang maging mas matatag, mas tapat at mas maligaya. Walang puwersa o pagsusumikap na nagpapakita ng puwersa, kundi ang pagiging bukas at tapat sa bawat isa. Sa paglalakbay namin, natutunan kong ang tunay na pag-unawa sa bawat relasyon ay nagsisimula sa pagiging tapat sa sarili. Kung hindi ko matanggap ang aking sarili, hindi ko rin matutulungan ang ibang tao na tanggapin ang kanilang mga sarili. Tita Myrna, sa mga sandaling ito, hindi ko na kailangang magtago o magtakip. Natutunan ko na sa bawat hakbang ng buhay, hindi ko kailangang maging perpekto, kundi maging tapat sa mga nararamdaman ko. Ang pagmamahal na nararamdaman ko ay hindi kailangang maging malupit o mahirap intindihin. Natutunan kong ang tamang pagmamahal ay puno ng respeto at pagpapahalaga sa isa't isa. At sa ngayon, yun ang alam ko. Dahil dito, napagtanto ko na ang buhay ay isang paglalakbay na hindi kailangang madali. Ang bawat hakbang ay may dahilan, at ang bawat karanasan ay nagdadala ng mga aral na maghuhubog sa atin
upang maging mas maligaya at mas kontento sa ating mga sarili. Sa bawat hakbang na tinatahak ko, natutunan ko na hindi ko kailangang magmadali, kundi tanggapin ang lahat ng aspeto ng buhay. Mga tagumpay at pagkatalo, mga kaligayahan at pagluha. Sa mga araw na lumipas, natutunan ko na ang pagmamahal na tinatahak ko ay hindi laging magiging madali. May mga pagkakataong magulo at magaan, ngunit sa bawat hakbang, natututo akong maging mas maligaya at mas tapat. Ang lahat ng nararamdaman ko, puno ng takot at pag-aalinlangan, ay bahagi ng aking personal na paglago. Ang mga hakbang na tinatahak ko ay hindi laging may kasiguraduhan, ngunit natutunan ko na sa bawat hakbang, may kasamang pagtanggap sa sarili at sa bawat yugto ng buhay. Sa mga susunod na hakbang, natutunan ko na hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa kung ano ang hinaharap. Ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap sa mga pagdududa at ang pagiging tapat sa mga nararamdaman ko. Natutunan ko na sa bawat hakbang ng buhay, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, ngunit may mga bagay na tayo ang may hawak. Ang pagiging tapat sa sarili at sa mga taong mahalaga sa atin. Sa mga susunod na hakbang ng buhay, natutunan ko na hindi ko kailangang magmadali sa paghahanap ng mga sagot. Ang buhay ay puno ng mga katanungan at hindi lahat ng sagot ay darating agad. Ngunit natutunan ko na sa bawat hakbang ng paglalakbay, matututo ako sa mga pagdududa, mga takot, at mga pagsubok. Ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap sa bawat aspeto ng ating pagkatao at ang pagiging tapat sa ating sarili. Natapos ang lahat ng mga katanungan. At sa huli, natutunan ko na ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagtanggap sa sarili, sa mga pagkatalo, at sa bawat hakbang na tinahak ko. Hindi ko na kailangang magtago sa likod ng maskara ng pagiging maligaya o matagumpay. Ang buhay ay hindi laging makulay at puno ng kasiyahan. Pero sa bawat hakbang, may mga pagkakataon na nagiging mas matatag tayo, mas buo. Tita Myrna, sa paglalakbay kong ito, natutunan ko na ang bawat relasyon ay may halaga, hindi lang dahil sa mga magagandang alaala, kundi pati na rin sa mga aral na natutunan mula sa mga pagkatalo at mga pagkakamali. Sa bawat hakbang, mas lalo kong na-appreciate ang pagiging tapat sa sarili at sa iba. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging buo, tapat, at handang magpatuloy. Sa bawat pagkatalo, may pagkakataon akong bumangon at matutong magpatawad. Sa bawat pagkatalo, natutunan kong magtiwala ulit sa sarili at sa mga taong may malasakit sa akin. Hindi ko alam kung ano ang susunod, pero natutunan ko na sa bawat hakbang, may natutunan akong bagong bagay na magbibigay gabay sa susunod na yugto ng buhay ko. Ang kwentong ito ay hindi katapusan. Isa lamang itong simula ng isang bagong paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng pagtanggap, pag-unawa, at pagmamahal sa sarili at sa iba. Mga kasirin, salamat sa inyong pakikinig. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, laging may pagkakataong magbago at magsimula muli. Sana ay may natutunan kayong aral at naway magpatuloy ang inyong mga paglalakbay ng may lakas at tapang. Hanggang sa susunod na kwento, patuloy nating alagaan ang ating mga puso at isipan.